Bago pa man ang House hearing sa Huwebes, inamin na ni Ronnie Dayan na tumanggap siya ng pera mula sa umano'y big-time drug lord na si Kerwin Espinosa. Ang pera ay para raw sa nakarelasyon ni Dayan na si Senator Laila De Lima. Saksi live si Tina Panganiban Perez. Tina? Igan Pia, sabi ni Ronnie Dayan, nangyari raw ang pagkubra niya ng pera para kay Senator Laila De Lima ng 5 beses noong 2014. Wala po akong tinatanggap na drug money sa mga drug lords. Eh, yung si Kerwin. Kay Kerwin, meron. Pero yung drug lords na nakakulong, meron ako natatanggap. Para sa'yo? Para kay Senadora po. Sir Ronnie Dayan, hihingi po ba kayo ng immunity kapag humarap po kayo tumestigo sa House Committee on Justice? And Congressman Umali, is the committee inclined to grant him that if he does seek immunity? Pwede po akong humingi, sir, ma'am. Hihingi po. Sa amin naman, sa ganang amin, dito sa Kongreso, kailangan magsabi siya ng totoo. So, it will all depend on yung sasabihin niya at kung ito'y totoo at ito'y makakatulong sa ating sinisiyasat sa legislative inquiry on NBI proliferation of drug syndicates in NBP, ay bakit hindi? Of course, that is, we will recommend sa committee pagbobotohan namin to. Humarap na sa House Speaker ngayong gabi ang ex-bodyguard driver ni Senadora Laila De Lima. At kahit sa Huwebes pa siya haharap sa pagdinig ng Kamara, sinagot na niya ang ilang tanong kabilang kung may komunikasyon sila ni De Lima sa buong panahong hinahanap siya ng Kamara. Pinatigis ko sa anak ko na humingi ka ng financial kasi alos din ako makakain. Hindi siya nire-reply ni ma'am yung anak ko. Wala pang abogado si Dayan, pero nangako ang House Committee on Justice na bibigyan siya. Hindi muna papayagang tumanggap ng bisita o gumamit ng communication gadget. Ito ang kwartong balak gawing detention center ni Ronnie Dayan. Yung mga bintana rito na puna ni House Majority Leader Rudy Fariñas na walang grills. Itong kwartong to meron ding aircon, 2 ceiling fans. Itong mga mesang ito, balak alisin at palitan ng sofa at kama. Wala raw problema sa seguridad dahil Philippine Marines ang bantay ng batasan at may estasyon ng pulis sa labas. Dito mananatili si Dayan dahil inaresto siya para sa pag-isnab sa sabina ng Kamara kaugnay sa sinasabing bilibid drug trade. Sergeant at Arms din ng Kamara ang nanguna sa booking procedure pero sa Camp Crame ito ginawa, pati ang medical check-up. Galing si Dayan sa Barangay San Felipe sa San Juan, La Union kung saan agad siyang sinuotan ng bulletproof vest at helmet nang arestuhin ng mga pulis bago magtanghali. Unang araw, hindi naramdaman ko na sila, na nakita ko na sila. Yung bundok kasi malaki, sobrang taas. Ang dami kong sugat sa pakikipaghabulan sa kanila. Pero nahirapan din sila sa akin, masukal yung bundok. Bago maaresto, hinabol muna si Dayan ng lumabas mula sa kubong ito sa Sitio Bato sa San Gabriel, pag-aari ang kubo ng tiyuhin ng asawa ng pamangkin ni Dayan. Dapa na ako doon dahil putik, taniman ng palay. O mga apprentice ko, kaya napaupo nila ako. 1 month and 12 days of continuous police operation. Hindi po totoo na sinetap siya. Talagang hinanap po namin siya hanggang sa na-corner siya. Iginiit din niyang wala raw siyang protektor pero kilala niya ang umunay drug lord na si Kerwin Espinosa. Kinumpirma naman ng ina ni Dayan na alam niya ang naging relasyon ng anak kay Senator Laila De Lima. Noon pumupunta dito pag birthday ni Ronnie. Totoo po ba yung yung binibintang po sa kanya? Hindi ako maniwala dyan. Bakit po, Akin? Hanggang po'y katuan-tutan. Wala pong katotohanan. Oo. 7 taon daw tumagal ang relasyon nila ni De Lima na huli niyang nakausap matapos ang eleksyon. Hindi niya sinagot ang tanong kung nakakuha siya ng pinansyal na tulong mula sa senadora. Nagpasalamat lang siya dahil doon sa pagpapanalo niya. Kahit pa paano, sir, tumulong din ako. Na kumpanya, kabit-kabit ng mga niya. This will say otherwise. Oh. You mean, why is he being treated like a criminal? O this will say otherwise. Walang pusas.
Dahil nga mayroon siyang warrant of arrest issued by the Congress, then we have to abide by that warrant. Kailangan arestuhin. Hindi natin siya sinukonsider as common criminal. That is why wala siyang pusas. At nang tanungin kung totoong iuugnay ni Dayan sa droga ang vice-presidente, Nilink mo daw. Hindi ko pa nakikita sa personal. Walang effort na gano'n. Bakit i-link yung dissenting vice president sa ganitong sa illegal drugs? tumanggi magbigay ng reaksyon sa harap ng kamera si De Lima. Pero sabi niya sa isang pahayag, umaasa siyang itatrato ng tama si Dayan at iba pang tetestigo laban sa kanya. Siya naman daw ang tunay na hinahabol, kaya sana raw huwag nang pahirapan ang mga kinukuhang testigo. Dito sa Batasan, mananatili si Ronnie Dayan hanggat sabihin ng House Committee on Justice. Bukas, bibigyan siya ng pagkakataong pag-aralan ang kanyang mga sasabihin bago siya tumestigo sa Huwebes. Mula rito sa Batasan, Pambansa, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mayroon po sa national to, di ba? Oo. Noong time na yon na nasa Batangas ako nito, nagda-diving ako sa Anilao sa IBC. May tumawag sa akin sa cellphone ko na si Sir Joey Espinedo. Nasabi niya sa akin na may gustong kumausap sa akin na driver bodyguard ni Ma'am Laila de Lima. So tinanong ko si Sir Joby nito, ano ba yung pag-uusapan namin? Sabi sa akin ni Sir Joby na kayo na lang ang mag-usap sa driver bodyguard ni Ma'am de Lima. So pagkatapos noon, umano ng 3 oras kasi nag-dive ako nito. Pagkatapos tumawag ni Sir Joby, proceeding na ako sa dive kasi yung pag-dive is 35 minutes to 45 minutes yung sa ilalim eh. So umahon kami, nagpahinga. Pag ano ng mga 3 oras, tumawag sa akin na nagpakilalang driver bodyguard daw siya ni Ma'am Laila. Sa panahon na yon, sa pagtawag niya, pinapasabi daw sa akin ni Ma'am Laila na kailangan ng pondo para sa 2016 election. Sabi ko sa driver bodyguard niya, pag-iisipan ko muna, hindi kasi sa mga katulad naming mga illegalista o nag-aano ng shabu o mga illegalista, hindi kami agad-agad nakipag-usap lalo na sa mga nasa gobyerno. Sabi ko sa driver bodyguard niya nung tumawag sa akin, Sir, pag-iisipan ko muna yan at saka i-confirm ko muna bago tayo mag-usap, ipagpatuloy ang pag-uusap natin. May tatawagan lang ako ng mga kakilala ko na tao. So, ako ang tumawag nito eh. Tinawagan ko si Jaguar, kinonfirm ko sa kanya kung totoo ba tong makipag-transaction sila ang tao ni Ma'am Laila at magpro-protectar sa gaya nating mga negosyante. Sabi naman sa akin ni Jaguar, totoo yan pre, kasi magkumpare kami. Tawagan mo doon sa loob para i-confirm mo talaga kung gaano katotoo. So tapos ang nag-usap ni Jaguar, tumawag ako kay Peter ko. Nung pagtawag ko ni Peter ko, tinanong ko sa kanya na, boss, totoo ba tong boss?
magbibigay tayo ng SOP kasi tumawag sa akin yung driver ni Ma'am Laila de Lima, ang pinapakilala niya sa akin. Totoo ba to na hindi tayo iwan ito sa ere? Kasi parang hindi ako makapaniwala sa kanya eh. Sabi ng amo ko na sa loob sa Bilibid, kasi yung time na to, August 2015. Itong time na to, amo ko na to si Peter ko. Kumukuha na ako ng shabu sa kanya. Itong time na to. So sinabi niya sa akin, okay naman, yan si Ma'am Laila. Sana yun. Tapos, ito yung sagot ni Peter sa akin. Okay, pale. Wala problema. Wala problema sa kanila, basta tago mo lang. Kinabukasan, tumawag na naman siya sa akin. Sabi niya, sa Baguio na lang tayo magkita. Kasi naka-schedule kami sa Baguio. Tapos, nung nag-usap kami sa Baguio, ang layo naman, dito lang ako sa Makati. Siya doon na lang kasi sa Manila, hindi pwede talaga na magkita tayo dito kasi maraming mata. So yun, kinabukasan, umalis na ako ng Manila papuntang Baguio. Pagdating ko doon, doon kami tumuloy sa Transcend na Alexandra Residencia. Doon kami natulog kasi dumating kami doon alas 4:30 ng madaling araw. Dumating kami noon mga 17 kasi 16 umalis ako ng tanghali. Dumating kami doon alas 4, alas 3 ng hapon kami umalis. Dumating kami doon 4:30 in the morning. So 70 na yun. So nagstay kami sa Transcend na to ng 2 araw. Inantay ko yung tawag ni Ronnie. So nung nagstay ako, 2 nights kami doon, tumawag sa akin si Ronnie. November 19 or to November 22, 2015 to. Tumawag siya sa akin sa mga petsa na to. Sinabi niya, nasaan daw ako. Sinabi ko sa kanya, nandito na ako sa Baguio. Sige, okay. Tumawag siya sa akin mga alas 11 ng umaga, 11 a.m. So, okay, nandito na ako, sir, sabi ko sa kanya. Nandito kami naka-check-in sa Alexandra Residencia. At yun, pagkatapos namin mag-usap, sabi niya, tatawag ako sa iyo ulit para magkita na tayo. Ikaw, sige, sabihin mo lang, sir, kung saan. Mga alauna ng hapon, inaantay ko yung tawag niya. Wala pa rin. Miss call ko na siya. So, tumawag siya sa akin. Nung nag-miss call ako sa kanya, 1 p.m. sa hapon, nag-miss call ako. Tumawag siya sa akin, mga 2:10 o 2:20 ba yun, ng hapon. Sabi niya, sige, dito na kami. Punta ka dito sa Burnham Park. So, tapos niya, huwag mong kalimutan dalhin ang pera na para kay Ma'am Laila. So, yun. Siguraduhin mo lang, sir, na makita ko si Ma'am o makausap ko man lang siya. So, yun. Tinawagan niya ako. Nag-proceed na ako doon sa Burnham Park. Nag-parking ako sa harap ng Burnham, yung may kainan dyan. Hindi ko na yung kainan na dyan. Sa Burnham Park. Nag-park ako doon, tapos tumawag ako sa kanya, sir, nandito na kami sa Burnham, pero dito pa kami sa parking. Sige, baba kayo.
Nung bumaba kami, kasama ko yung asawa ko at mga anak. Tumawid kami ng daan, papasok ng Burnham Park. Yung sa may kainan. May kainan doon at may skating area na pagpasok mo doon, doon kami banda, nakita ko na si Ronnie. Oh, sir, kumusta? Kanyan. Kaya okay. Nandun si ma'am sa unahan. So sabi niya, punta ka na, sama ka sa akin, lalapit tayo kay ma'am. So nung pumunta ako doon, kasama ko siya, siguro mga 4 or 5 meters. So sabi niya, dito ka lang kasi sabihin ko kay ma'am na ikaw yun. So yun, sabi niya, narinig ko yung niya, lumapit na siya kay ma'am, tapos sininyasan niya ako na lapit. So nung lumapit ako, sabi niya sa akin, nang narinig ko siya, sabi niya ni ma'am, ma'am, si Batman. So yun, yung mga ulang, tumingin ako kay Ma'am Laila, nung pagtingin ko kay Ma'am Laila, yung mga ulang siya sa akin. Okay, so bumalik sa akin si Dayan. Pagkatapos nun, bumalik siya sa akin, pero malapitan lang kami doon. Bumalik siya sa akin, sabi niya sa akin, dala mo ba yung pera? Oo, dala ko, sir. Nandun sa sasakyan kasi naiwan doon yung driver. So, sabi niya, tara, puntahan natin. So, iniwan ko yung mag-ina ko at saka yung anak ko doon sa loob ng Burnham. Bumalik kami sa parking lot. Pagbalik namin sa parking lot, doon, sabi niya, itabi mo dito sa sasakyan ko ang sasakyan mo. So, tinabi ko, ang dala niyan sa sasakyan, Fortuner na itim at ang natandaan ko lang sa plaka, PNP yung nakatatak doon. So lumapit na ako sa sasakyan ko at sumakay ako doon pa rin sa mismong pwesto ko sa likod. Bumalik ako, tinabi ko yung sasakyan ko sa Fortuner niya ni Ronnie. Tapos yun, kinausap ko na yung driver ko na tabihan mo yung yung Fortuner. So tumabi na siya, tapos nagtawag sa akin si Ronnie. Okay, sige, dyan lang park. Pag park, inopen niya yung driver side niya. Inopen ko din yung slide ng Grandia ko. Inabot ko sa kanya yung pera na ang nilagyan ko, paper bag pa rin. So yun, pagka natanggap na niya yun, so bumalik kami sa pinagparking na namin dati. Bumaba ako. Nung pagbaba ko, so pabalik na kami doon sa pabalik na kami sa loob ng Burnham. Pagbalik namin sa Burnham, kasama ko na, bumaba na din yung driver ko. Magkasama na kami doon sa pagbalik ng Burnham. Tapos bumaba na rin si Sir Dayan. Nandoon siya nag-abang sa amin sa may entrance ng parking gate. Sabay kaming pumasok. Sabi niya sa akin, ano ngayon? Naniniwala ka na? Nakita mo na si ma'am? Oo naman. So pumasok kami. Bumalik kami sa pwesto nung may mga bisikletahan ng bata. Kasi nandun, iniwan ko yung pamilya ko. Sabi niya, pwede ka namang magpa-picture kay ma'am. Lapitan mo. Kasi alam naman niya eh. So yun, bumalik kami doon. Tinawag ko yung asawa ko. Ma, halika, pa-picture tayo ni Ma'am Laila. So nagpa-picture kami kay Ma'am Laila. Pagkatapos noon, nagpa-picture kami. Pagtapos ng picture, nag-shake hands ako sa kanya at nag-ano ako ng thank you ma'am. Tapos, sinabay ko yung pagsabi kay ma'am kung natandaan niya na nandun na yung pera kay Ronnie ma'am. Tapos pagkatapos noon, umalis ako, yun, namasyala kami sa loob ng Burnham. Nag-usap kami ni Jaguar, sinabi din sa akin ni Jaguar na, pre, kailangan talaga ng pondo daw nila ni Ma'am Laila para sa 2000 election. Tapos ang inuutosan niya, yan driver bodyguard niya.
So, ikaw, okay pre. So, yon dumating ang panahon na tinawagan ko na si Peter ko, kinonfirm ko sa 2 tao na malalaki. So, nag-confirm naman sila sa akin na totoo na hindi ka talaga iiwan yan sa ere pag magkaroon ka ng problema. So, yon nagkausap kami ni Peter ko. Sabi ni Peter ko sa akin, okay pale, wala yan problema. Basta, tago mo lang kung anong pinag-usapan ninyo. Yun. Okay na. Kailan sinabi sa iyo ni Jeffrey Diaz alias Jaguar na pumutok ang balita na kailangan ni Ma'am Laila ang tulong niyo? On that day pa rin, nung nasa Anilaw ako, Agosto, mga first week, Agosto siya, nasa Anilaw pa rin. Bago mo tawagan si Peter ko, nagkausap kayo ni Jeffrey Diaz alias Jaguar? Oo. Okay. Ano sumunod na nangyari? Sumunod na pangyayari yon, sabi ni Peter na okay daw yon si Ma'am Laila, totoo daw, okay pale, so pale, wala yan problema. Tapos nang lumipas ang 2 araw nun, tumawag ulit sa akin yung driver ni Ma'am Laila de Lima na nagpakilala sa akin na driver siya. Nagpakilala sa akin na driver siya. After nung nag-dive ako sa Anilaw, tumawag sa akin ang driver ni Ma'am Laila de Lima na ako yung tumawag sa'yo nung isang araw. Sabi ko, okay sir, pag-usapan natin ang dapat natin pag-usapan. So yun, nagsimula na yung negosasyon namin. Ano pangalan ng driver? Nung una kong pagbigay sa kanya ng pera at saka yung nag-transaction na kami, nagnegosasyon na kami, hindi ko pa siya kilala kung sino siya. Kasi hindi ko pa siya nakilala sa panahon na yon. So, on second time na nagbigay na ako ng pera sa kanya, doon ko na siya tinanong kung sino ang pangalan niya. Sinabi niya sa akin sa second time na pagbigay ko ng pera, siya si Ronnie. Hindi, wala pa tong wala pang Dayan to, Ronnie. So, yun ang pangalan niya. Doon ka nagbigay mismo sa driver? Oo. Ako pa talaga ang nagbigay kay Ronnie sa pera na pinabigay ko na cash. Okay. Ano ang naging kasunduan niyo tungkol sa bigayan ng SOP ni Ronnie, kung mayroon man? Nag-uusap kami ni Ronnie noong time na yon, August 2015, nung nag-uusap kami ni Ronnie, hinihingi niya sa akin ang halagang 2 million pesos buwan-buwan. Pero hindi ako nagbigay nito kasi hindi ko to kaya. Tumawad ako sa kanya hanggang umabot kami ng 700,000 pesos monthly. At sabi niya, nung tinawaran ko tong 2 million, kasi ang sabi niya, pareho na lang kayo ni Jaguar. Kasi same level naman kayo eh. Sabi ko sa kanya na, sir, yung sinasabi mo na level kami ni Jaguar, hindi ako level ni Jaguar. Underling ako lang ni Jaguar, mababa ako sa kanya. So tumawad ako sa sinabi niya na 2 million monthly. So nagkasundo kami ng 700,000 monthly. So sabi niya sa akin, nung tumawad ako ng 700,000, sabi niya na sige, sabihin ko muna kay ma'am kung okay ba. So, naputol yung istorya namin. Pagkatapos nung naputol na, at ilang sandali, tumawag siya sa akin. Sabi niya, okay daw yung 700,000 a month, pero magbigay ka daw ng goodwill na 2 million pesos. Ito na, goodwill na to. So, sabi ko sa kanya, sige,
Magbibigay ako pero hindi sa ngayon. Kasi bubuuhin ko pa tong perang to kasi may kalakihan. Pera, nag-text na ako sa kanya after 2 days, nabuo ko yung pera. Tumawag na ako sa kanya na, oh, sir, nandito na yung pera, buo na. So yun, nag-usap na kami para saan kami magkita. Ito na yun, di ba? Naibigay mo ba yung 2 million na goodwill money kay Ronnie? Oo, nabigay ko to. So nung nag-usap na kami ni Ronnie kung saan kami magkikita, kasi nabuo ko na yung 2 million na para sa goodwill, nag-usap kami. Sabi niya, magkita na tayo pare sa ano na lang, sa MOA. Kung saan sa MOA? Sa Building E ng MOA, sa parking lot. So, sa 5th floor, ang sinabi niyan sa akin sa time na yon. So, pumunta ako, pasado, 1:00 ng hapon. Doon kami nagkita sa Building E sa MOA. Sa Building E sa MOA, sa parking lot. Pinapunta niya ako sa 5th floor. Pagtawag ko sa kanya, saan sa parking lot daw, sa 5th floor. So umakyat ako sa 5th floor. Iko, nandito na ako sa 5th floor, sir. Sabi niya, ano ang sasakyan mo? Iko, Grandia na puti. Sige, baba ka sa 4th floor. Dito ka pumunta sa poste na may marking na letter key. May Fortuner dito, tumabi ka. So pagtabi ko, so tumawag siya sa akin, bumaba ako, tumabi ako doon sa kanya, tumawag siya sa akin, ikaw yan pre, ikaw yan Win, ko ako. So binuksan ko yung pintuan, binaba niya naman yung ano niya, yung window niya, sumilip lang siya. So pagkita ko nga confirm, siya ang kausap ko, binuksan niya na yung driver side niya, inabot ko na yung pera, sabi ko sa kanya, ito na sir. So, inabot ko sa kanya, umalis ako kagad. May kasama ka ba noong makipagkita ka kay Ronnie? Oo, meron akong kasama, yung driver ko, na ang pangalan niya ay si Ervin. May kasama ba si Ronnie nung panahon na yon? Hindi ko napansin kasi tempted yung ano niya sa likod, tapos wala namang nakasakay doon sa yung front seat. Nabanggit mo kanina na maliban sa 2 million pesos na goodwill money, mayroon ka pang obligasyon kay Ma'am Laila na 700,000 pesos. Nakapagbigay ka ba sa kanya nung nasabing halaga? Hindi ako nakapagbigay ng 7,000 pesos monthly. 700,000 pesos monthly dahil tumawag sa akin at sinabi ng driver niya na pare, ang sabi ni ma'am na bago mag-eleksyon kailangan makabigay ka ng 8 million pesos. At mag-usap na lang tayo pagkatapos ng eleksyon. Ano daw ang pag-uusapan ninyo pagkatapos ng eleksyon? Sinabi niya tungkol sa protection ko, sa negosyo ko, at sa area na pwede kong papasukin. Kailan mo nalaman na yung nagpakilalang driver bodyguard ni Ma'am Laila ay si Ronnie Dayan? Nung pangalawang pagbigay ko ng pera sa kanya sa halagang 1.7 million pesos noong October 2015. Bandang 1:00 pa rin ng hapon sa Dampa, Macapagal Avenue. Nagkita kami sa isang restaurant na malapit sa kainan ni Claire de la Puente. So, same street na yun. Pagpasok mo kay Claire de la Puente, sa dulo niyan, may parking yan dyan. So, nung inabot ko sa kanya yung pera na 1.7 million,
Ito ay tag 1,000 pesos bill, binandol-bandol ko. At nilagay ko sa plastic bag at saka nilagay ko sa paper bag. Nung pagbigay ko kay Sir Dayan nitong time na to, ito na yung time na tinanong ko na siya sa pangalan niya. Hindi kayo nagkaroon ng usapan ni Ma'am Laila de Lima? Wala. Hindi naman binarningan ako ni Ronnie na hindi yan makipag-usap sa maraming tao. Pinakilala ka lang ni Ronnie Dayan na ikaw si Batman tapos nagpa-picture lang kayo? Oo. Okay. Ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos namasyal na kami ng mga anak ko doon sa loob ng Burnham. So yun, hanggat umuwi na kami sa Transcend, yun, tapos na yung namin. Nung binigay mo yung pera kay Ronnie sa sasakyan, sakay din ba si Ma'am Laila de Lima? Wala. Paano nalaman ni Ronnie Dayan yung code name mo? Sinabi ko sa kanya nung second time na nagbigay ako ng 1.7 na wag mo na akong tawagin sa pangalang Kerwin, kundi ang code name ko ay Batman. Okay. Bukod doon sa 3 naunang SOP na binigay mo para kay Ma'am Laila, nasundan pa ba ito? Oo. Kailan? February 1 of February yun. February yun ang last na ibinigay ko kay Ronnie Dayan. Month of February yun kasi November 19 to 22 yung pagbigay ko sa Baguio. So noong February, nagbigay ako kay Ronnie Dayan na naman ng 2.3 million. Doon ko binigay sa SM Mall of Asia sa Building E, sa parking pa rin, ang 2.3 million. So yun, para nagka-close na kami ni Ronnie, tawag-tawag na, ganyan, kumustahay na kami. Yung February, binigay ko kay Ronnie doon sa 4th floor ng Building E sa MOA, ang 2.3 million. Magkano ang kabuang pera na ibigay mo na para daw kay Ma'am Laila? Nakumpleto ko yung sinabi ni Ronnie na magbigay ako ng 8 million before mag-eleksyon. Noong mga panahon na yon, may hinihingi ka ba na anumang pabor kay Ma'am Laila? Wala naman akong hinihingi kasi yung sa area ko, wala namang problema doon sa takbo ng negosyo ko sa droga. At sa palagay ko, yun na siguro, nakatimbre na siguro yon sa mga PNP na huwag niyong galawin ang taong to, lalo na sa area niya. Matapos ang pangyayari na yon, pakilahad mo sumunod nangyari sa buhay mo.